Ano pa bang pinagdarasal nitong mga congressman na to? Akala ko bang ma-transmit lang yung mga articles of impeachment sa Senado, solve na ang buto-buto. Ano na naman bang kadramahan nito, Terry Redon? Mga walang niya kayo. Dito na ho tayo magkakaalaman. Ano ba pinagdarasal nyo? Matuloy ang impeachment o ma-delay ang usapan sa mga maanumalyang flood control project dyan sa Blue Ribbon Committee? Ano ba talaga ang pinagdarasal nyo kayo mga congressman kayo? Kasi pag nagkataon, pagka sabay pinag-usapan yan, anak ng toka sigurado, yung mga amo nyo ay may kalalagyan. Dito sa video na to, pag-usapan ho natin yung mga congressman na nagdasal ngayong araw ng linggo, kaninang umaga. At dito rin ho sa video na to, papasadahan ho natin itong pagtutulak dito kay Mig Zubiri para pumalit dito kay SP Alan Peter Cayetano. Ang tanong, pabor ka ba sa charter change? Yan ang pinakaunang katanungan. Kung sino man ang papalit dito kay Alan Peter Cayetano, dapat approve sa kanya yung charter change, yung terms extension na 3 years nitong si Marcos Jr. Kung pabor itong si Mig Zubiri, matutuloy tayo dyan. Ngayon kung hindi siya pabor dyan, sa tingin ko para sa akin lang, yung mga dilawan ay kokontrahin yan. Bakit? Wala ho sa interest nila na magkaroon ng charter change dito sa administrasyon nitong bangag na to. At dito rin ho sa video na to, papasadahan natin ang interview nitong abogado, nitong si Senator Bato de la Rosa, itong si Atty. Shirley Tutorial. Palakpakan natin! Napakahusay na abogado ho, isa sa mga iniidolo natin. Napakasimple din hong tao niyan, si Atty. Shirley Tutorial. So like at subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin yung pagpapadasal ng mga congressman. Tayo ay, nagtaka. Kasi ang tanging lang naman ang endgame nitong mga congressman na to, itong mga aso ni Tambaluslos na to, aso ni Lisa Raneta Marcos at itong si Marcos Jr. Madala lang sa Senado yung articles of impeachment. Ano na naman bang kadramahan to, Terry Redon? Panoorin ho natin mga kababayan. Pambihirang yan. Ayan o. Yan o. Pambihira. Pader. Isaksak mo yung dalawang daliri mo sa ilong nitong si Terry. Ay, linggo ngayon. Wag natin masyadong balagbagin si Terry doon. Sino ba yung nag-ano? Naku, si Father Addict pala. Father Flavi pala yung nagdaras. Anak ng toka. Sa ngalan ng tuter, foil, shabu, at ganon ba yun? Ganon ba yun? Sa ngalan ng tuter, foil, shabu, at kung ano-ano pang kalokohan, ganon ba yun, Father Addict? Sorry, Father Flavi. Tatanong lang naman ako, dating addict eh. Di natin alam kung paano siya gumaganyan. Ano ba yun? Para saan ba? Yan ang problema, di ba? Si Father pa, ayun, ito siya, sa ngalan ng tuter, foil, ano pa? Lighter, sa ngalan ng tuter, foil, lighter at shabu. Si Father, Dapat, sa ngalan ni Tamba, maleta ang sagot. Sa ngalan ni Tamba, maleta. Yan ang mga sagot. Diba? Sa ngalan ng impeachment, 20 million. Diba? Ganun yung mabalita ko, nagkastapahan na daw eh. Yun daw mga pumirma, naniningil na. Di umano, yung mga pumirma, tag 20 million. Di umano. Nakanang toka. Nakamayari tayo dyan, nabasa ko lang sa social media. Di umano. Yung, alang ako dyan. Sa ngalan ng tuter, lighter, foil, shabu at iba pa. Aawaan kayo ni Tamba. Walang nga kayo Kala nyo si Drima, sa ngalan ng Saba, driver, sweetheart, bodyguard. Deliver. Lakasan natin. Ito mga tao ito ng mga prosecutors. Prosecutor.
ay Okay. maging totoo sa kanilang tungkulin Oh. at ilabas ang katotohanan Oh. at ilabas ito ng malinaw at nakapukumbitsi sa Si ano, si Joel Joel talagang ganap na ganap siya, nakayuko pa talaga eh. Ninanamnam niya eh. Yung isinasa puso yung sinasabi ni Father Flavio eh. tao na ng kanilang kinakailangang palabasin. Gawan ninyo, Panginoon, na sila hindi matakot kanino man, na sila hindi magalindangan, na sila Father, huwag kang mag-alala. Walang kinatatakutan yung mga yan. Okay. Kung yung pagdating sa takot, Father, huwag kang mag-alala. Ito si Father, parang dito, may respeto ako dito eh. Narkila lang talaga siya. Dito lang sa Kalbo at kay Father Adik lang, Father Flavi lang tayo walang tiwala. ay Basta Kalbo! I-comment sa baba, basta Kalbo! magtiwalang lagi sa bayang Pilipino. Yan. Si Father Roy, si Kalbo. Basta Kalbo! O, i-comment sa baba. Ang biran sa kanilang Yan, ilang mga ginagawa na namin Yeah. tayo. Sigawan niyo, Panginoon, na sila po naman ay magiging members of the Freedom Ministry after the Philippines Nako, inuubo. Si ano, itong si Asidre at itong si Redot, parang magkasintamana eh. project aimed at helping at the Tulay ng Kampana Foundation under the stewardship of Father Marco Regime. And with a graduate fee will go a long way in supporting poor children in the foundation. The Marco Regime Yan ako mga kababayan, yan ako nangyaring padasal. Alam ko yung mga nagpapadasal, yan lang yung, di ba, pagka namatayan, isang taon, merong padasal. Yan o, isang taon na yung impeachment ni BP Sara, doon sa unang impeachment, yung ngayon, ano yan, anibersaryo, padasal ho yan. Ngayon yan, pagka next year, may padasal na naman yung mga congressman na yan. Anyway, magkakaalaman na ho tayo, malapit na ho mag-umpisang impeachment dyan sa Senado. Tayo dito sa PHFD. Alam nyo naman ho tayo natin dyan. Kailanman hindi man nga ho tayo hindi katiting na kaba, hindi ho tayo kinakabahan, partida. Mayat maya pa ho ang kape natin dyan, di ba? Hindi ho tayo kinakabahan. Bakit? Alam natin malinis si VP Sara. Alam natin walang magnanakaw na Duterte pero Marcos at Romualdez. Anak ng toka. History repeats itself. Huwag nga kayo ha. Yeah. Ala nyo. to the Blessed Virgin Mary. Receiving po ng mga Mary. Coordinating activities. Yung mga prosecutor, oh. Si Saba, si Chua, galit lahat kay VP Sara. Lagyan, mga lang to. Thank you for your time. Redon, sige. Magandang tanghali po sa inyo lahat, mga kapatid. Mabuhay ang Panginoong umakyat sa langit. Walang buhay. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Yung mga nasa likod, mabuhay, palakpakan, di ba? Sorry na lang. Di ba? Kung mabuhay nga ba ang sambayan ng Pilipino? Rekta po tayo. Ayoko sagutin si Father kasi doon sa isang Father, may respeto tayo doon. Pero doon sa kalbong pare at doon sa adik na naging pare at ngayon hindi na daw siya adik, di maganda para sa kanya. Wala tayong respeto doon sa dalawa na 'yon. Dito tayo kay Migs. Ito na nga ho ang ating mga nahagilap na kwento sa social media. Ito ho mga kababayan, ito. Ito mga kababayan, ilang araw matapos ang pag-upo ni Senador Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President, lumutang ang posibilidad ng panibagong pagbabago sa liderato ng Senado. Naku, matindi ho ito. Subiri, tinutulak na bagong Senate President. Aba, matindi. Ang unang tanong, ang unang criteria para makapasok ka bilang bagong Senate President. Ang tanong ko dito kay Migs, sang-ayon ka ba sa Chacha? Yun lang naman.
Di ba? Sang-ayon ka ba sa charter change? Sang-ayon ka ba na i-extend natin ang termino nitong si Marcos Jr. ng panibagong 3 taon? At maging Prime Minister itong si Martin Romualdez. Sang-ayon ka ba dyan? Sang-ayon ka ba, Mig Zubiri, na hindi mapanagot yung mga magnanakaw na binulsa yung pera ng sambayan ng Pilipinas? Sang-ayon ka ba doon? Kasi alam mo yan, Migs. Alam mo yan, Senator Migs, na kung sakaling si Sara Duterte ang maging presidente, lahat ng nagnakaw sa mga maanumalyang flood control project, hindi sa paghihigante, makukulong huyang mga yan. Kailangan nilang pagbayaran yung ginawa nilang pagnanakaw sa kaban ng sambayanan. Yun lang naman ho ang atin dito. So ngayon, makikibalita na ho tayo dito kay Atty. Shriley Tutorion, isa sa mga kinabibilibang abogado ngayong mga panahon na to. Yay! Attorney, siyempre, before yung mga legalities, ang DOJ ay nagsalita na kanina. Yung mga ahensya ay nagsalita na tungkol dito. Ang unahin natin siyempre yung pagkamusta sa inyong kliyente. Baka lang kasi may nabalitaan kayo kung kamusta siya at ano ang lagay niya. Kumusta ba? Kumusta? Actually, to be honest with you, sir, kahapon, mga alauna, I think 1:30 ata ako nakaalis sa Senate, no? Ang maka-attest niyan yung mga reporters po na naka-meet ko sa harap po ng Senado. So after that, of course, I was staying whole day in the Senate. Maaga pa hanggang madaling araw the next day. So I was really sleepy. So pumunta po ako dun sa hotel na binook ako ng mga staff ni Senator Bato de la Rosa. So I did not know, wala nga akong idea nung pagbalik ko sa Senado mga 9:20 in the morning, yung mga balita. Kaya pala tinanong ako nung nung supervisor ng OSAA, Sir, sinong nag-invite sa iyo dito, sir? Nandito ako. Kaya ako maabogado ni Senator Bato. Siya bang nagpaakyat dito, sir? Presumably siya ang magpaakyat sa akin. Yun parang agreement namin. Yun pala siya tanong, kay may nangyari pala daw early in the morning, but I learned that thereafter. So I do not know. Nakabalik na. So hanggang ngayon hindi niyo pa nakakausap ang inyo pong kaibigan at kliyente na si Senator Bato? Except the family members of the good senator. So tatanungin na natin yung kamusta muna yung pamilya, no, Mase? Para naman concerned sila. Sige na nga. Concerned na kayo. Yung pamilya, yung yung especially the beloved wife po. Of course, hindi siya happy sa mga pangyayari kasi parang sa feeling niya yung Philippine government, specifically the executive department, at least some of the public officials are treating as if he is already a wanted person. Na para bang yung warrant of arrest ng ICC ay effective na dito sa Pilipinas kasi sa pananaw po ng kanyang may bahay ay dapat po dumaan po ito sa lokal na proseso at dapat po dinaan ito sa local courts natin, ipa-confirm mo na itong warrant para sana magkabisa dito sa Pilipinas. Yun po ang kanyang feeling. Opo. Attorney, si Maricel po ito. Ulitin ko lamang po, so hindi po kayo nakonsulta ni Senator Bato tungkol po doon sa plano niyang pag-alis sa Senate? Actually, ang napag-usapan namin before kami umalis, pumunta muna kami, nagpa-picture pa nga kami doon sa sa crime scene, yung putukan na post ko sa Nakita po Facebook. namin yun. Yun. Now after that, umakyat kami sa kanyang opisina at nagkausap. Tapos we were talking about the legal remedies. Umabot pa nga kami sa Article 59 kasi parang ano ba yung sinasabi ng ibang expert dyan na hindi na daw dapat dumaan sa local courts. Sabi ko, boss, mga biased lang yan sila kasi sa paningin nila, hindi ka na dapat dumaan. Kasi nga, maski nag-withdraw na tayo sa Rome Statute, granting ex argumente gracia na nag-withdraw tayo, pero pwede pa rin natin ma-invoke yung Article 59. Kasi nga po, ang word na used is custodial state. So meaning, being a custodial state, whether you're a member or not, the custodial state must bring you to the local competent authority. And besides, sabi ko sa niya, this is customary international law, boss. Lahat pong dadakpin sa ibang bansa. Na-cite ko yan sa memorandum, sabi ko sa kanya, dun sa kaso, na may mga instances, si Jean-Pierre Bembe,
nadakip siya, taga Central African Republic siya, nadakip siya sa Belgium. Dinaan siya sa local court. O, una nga, napalabas siya kasi nga hindi na-follow yung procedures, hindi na-respect yung kanyang human rights. May mga at least 6 instances na na-cite Nako, natin sa meron ating palang memorandum ganun eh. yan na na-file natin Oh. sa Okay. Korte Suprema. So, Opo. sabi niya, ganun pa, bakit ganun ang kanilang view? Ewan ko sa kanila, boss, bakit mga kasama ko naman yan na ibang mga law deans. Pero ang totoo talaga niyan, boss, is sabi ko sa kanya, Senator, is in whatever jurisdiction, customary international law yan, na pagdakpin ka, dapat idaan ka talaga sa korte, especially kung foreign warrants yan. Because the local courts have to know, ano ba yung warrant mo? Balido ba yan? Narespeto ba yung rights mo? Hindi ba yan illegal arrest ang nagawa? Yan ang nangyari doon kay Calixte Imba Rushimana, who was arrested in France, but he belongs to a country in South Africa. That also happened to Jean-Jacques Mangena Kabongo, who was likewise arrested in Belgium. That Okay. also happened to Aimee Sir. Kirolo Musamba. So, yun ang sabi ko sa kanya. Kaya, hindi ko na alam pag alis ko kung ano nang nangyari. So hindi po kayo natanong tungkol po dun sa kanyang plano. But as his legal counsel po, do you think it's wise for the senator to leave the Senate premises? Nako, kargado. Kargado yung tanong, kahit na anong sagot mo, walang tama. Walang tamang sagot. Sa tanong ni Maricel Halili na best friend ni Ante. Well, that's his option because to our mind, really, my honest belief is walang Loaded, warrant loaded of yung arrest loaded. na na-validate under the Philippine jurisdiction. It has to pass through the local processes in the Philippines. So, sa tingin ko talaga, honestly, he is free to leave kung yun ang kanyang desisyon. Pero honestly, nung before ako I left mga 1:30, hindi namin napag-usapan yun. Okay. So, yun pong ino-offer halimbawa ng Department of Justice na willing daw silang isailalim sa protective custody si Senator Bato de la Rosa. Bukas po ba kayo dun sa ideya na yun? Tagilid. Well, you know, ma'am, I'm a lawyer and I'm not supposed to dictate on my client on the choices. What I usually do is I present alternatives. And if he will call me, I will present that as an alternative. I'm sure he knows already. I will present the alternative. Boss, if you will surrender, these are the government agencies which offer you protection or sanctuary. The DOJ, the PNP, other agencies, if there are other agencies who are willing to or which are willing to provide you sanctuary, these are the strengths, these are the weaknesses, these are the threats. Yun po, ano ko yan, and the decision lies with him. But as to whether or not we will consider it, certainly we will consider it. Good evening po, si Chicky Berhel po ito. As Senator Bato de la Rosa's attorney or legal counsel po, no? Attorney, I'm sure concerned kayo dun sa safety po ni Senator de la Rosa. So previously, nung nandun pa siya sa Senado, ay under the protective custody siya ng Senado. Hindi po ba concerning na hindi alam ng Sergeant of Arms? Kasi ang sabi niya sa amin kagabi, after the fact nang umalis si Senator Bato de la Rosa ng premises, dun pa niya nalaman dahil ni-report daw, sinabi sa kanya ng kanyang security personnel at nakita sa CCTV. Hindi po ba concerning na hindi nagsabi yung security personnel dun kay dun sa Sergeant at Arms po? Hindi ba dapat all eyes on him at all times para po maproteksyonan? Well, I do not really know what happened there kasi si General, yung chief po ng security, was really an efficient man, no? Hindi ko lang alam anong nangyari, bakit din niya later na lang niya na bantayan, pero I must admit na concerning, but not concerning in the sense that there was parang mali on the part of the chief security of the OSAA. There was no mistake on the part of the OSAA. As a matter of fact, bilib na bilib po ako sa kanya. Yung concerning lang yung safety, yes, I agree with it. Kasi may declaration si former Senator Trillanes na we will go after you, na para bang sheriff na siya ng what you call this, ICC. Yung mga pronouncements na ganyan would add to the anxiety of the family of the good senator, no? So, dyan,
I must admit na medyo concerning yung safety doon sa mga declarations ni Senator Trillanes. And speaking of safety po, attorney, no, since nakalabas na nga po siya, para po sa'yo, saan po mas safe? Sa labas o sa loob ng Senado? Sa labas. Since Well, you sa akin trust, you sana, trust the Sergeant at Arms. honestly, sa aking paningin, mas safe siya doon sa Senado, sa aking paningin. Pero parang ayaw na ata niya, siguro, I can only speculate, na nakaka-cause siya ng too much anxiety, hassle to his fellow senators. Kasi kasama kami at that time nung nandun kami sa second floor with they were having a caucus at that time, I think they were waiting for the articles of impeachment. And then pinatawag ako. So bumaba ako together with Attorney Jimmy Bondoc. And we had a discussion also with Senator Marcoleta and the Senator Cayetano and the lawyer of Senator Cayetano. I believe he was the chief legal counsel of the Senate President. So we were also discussing our legal options. And then there was a lull in our discussion. Lumabas muna ako and then yun na, nagkaputukan na. So parang feeling ko yun ang dumating siguro sa sa isip ni Senator Bato, kasi kilala ko na po si Senator Bato kasi pareho kami probinsya Bata pala ako, kilala ko na siya, kilala na niya ako, kaya nga po siguro he trust me very much, no? So kaya yan ang naisip kong rason bakit siguro siya nag-decide to leave at around 2:30 when I was no longer in the Senate. He trusts you very much po, pero hanggang ngayon hindi pa po kayo natatawagan. Yes, kasi there's a reason. Hindi ba siya yung tiwala para tawagan ha? Kahit tiwalang-tiwala ako kay Senator Attorney Torion. Senator, let's go Senator Torion! Sinasabi ko sa iyo, Senator Torion. Kunyari ako Senator Bato, alam ko ng bag na yung yung mobile device ko, tatawagan ko pa siya? Hindi. Itatriangulate na nila ako kung nasan yung whereabouts ko, di ba? Yung location ko. Kahit yung nanay mo pa, tatay mo, di ba? Di mo tatawagan. Kung nasa tama kang kaisipan. Ngayon, yung tanong na yan, para maipakita na hindi totoo yung sinasabi mo, Attorney Torion, hindi talaga kayo close. Napakalaking kabalbalan. Reason for it. If he calls Mga media talaga, minsan hindi ko sabagay, kailangan naman nila magtanong kasi pag di sila nagtanong, di para sila mga siraulo. At tatawagin nila tong si Attorney Torion kung hindi nila bubugbugin sa kanilang mga loaded na question, di ba? Ano pa silbi, ba't pinatawag siya? me, then the PNP and the CIDG, ma'am, maski text lang po, mag-ping po yan. Magpiping yan. Na ano ko po yan, nung yung KOJC Siege. Magpiping Etong yan. cellphone ko po, na-hack ito, nakakapasok ang daming mga messages, no? Pati message ko natitrace, no? Maski hindi sa kanila dumadaan. Naging veterano na rin po ako nito, ma'am. Sa Maguindanao cases ko rin, I've been handling a lot of cases in Maguindanao. Careful din kami in the usage of the cellphone. And we are dealing here with Hindi, parang yung mga reporter na yun, magagaling yan Magagaling, idol. veteran general who knows how to handle security. So that is probably the reason why he does not text me nor call me. Opo. Attorney, I understand sa punto de vista po ninyo, sa paniniwala po ninyo bilang legal counsel ni Senator Bato, hindi siya wanted. Kasi wala pang Hindi local siya court, wanted. hindi po ba? Opo. Pero, bagamat ganun po yung inyong point of view pagdating po sa usapin na yan, nag-issue pa rin po, sabi nga natin kanina, nung lookout bulletin order laban po kay Maricel. Senator Bato de la Rosa. Do you think this is Maricel. fair? Well, that is a policy which we cannot dictate upon the DOJ, no? A lookout bulletin order, hindi naman yan whole departure order. It cannot stop a person from traveling. It's just it's just basically a lookout. Be more vigilant. If that person comes to the airport, then report it to the DOJ right away. But can it stop the person from traveling abroad? No, it cannot, because it is not a whole departure order. Under our laws, only the regional trial court
after there is a criminal case that is filed before the regional trial court, and the prosecution would move for the issuance of whole departure order, and after determining that there is probable cause, there is good cause for it to be issued, the judge will issue the same, and only that whole departure order issued by a regional trial court can prevent a person from traveling. But a Galing. lookout bulletin order cannot prevent a person from traveling abroad. But I'm not saying that he has plans of going abroad, ha? Mahal na mahal ni Senator Bato ang Pilipinas, hindi alis ng Pilipinas yun. Okay, attorney, yun nga po. Pareho tayo nang nabasa tungkol sa kung ano ang sakop lang ng ILBO. No? We agree. Pero doon sa press con kanina, sinabi po talaga ng acting Justice Secretary na kaakibat ng ILBO ay yung they will arrest him kung aalis siya. So, kumbaga parang merong karugtong. Hindi lang, kumbaga after the ILBO, ang karugtong ay arrest. Can you please ask him what would be his legal basis if he will do that? I'm not saying that, that is legal, right? Just ask him what would be your legal basis. Simple question. The mainstream media should do that, no? They should not accept hook, like, and sinker the statements of Ombudsman Rimulya, Secretary Vida, although we respect them very much because they are our high public officials. But then again, mainstream media has the obligation to look further as to the basis, because that would curtail the right to travel of my client. And under Article 3, Section 6 of the 1987 Constitution, only a court order can stop it, or if there is grounds of national security or public safety or public health. I don't think Senator De La Rosa is a threat to national security, much more public health or public order. He's just one person. And I think the PNP is very strong to defend our country from any trouble. That's my humble opinion on the matter. I think, Attorney Torion, kaya hindi na yun na-follow up ng mainstream media kayo nang umattend doon dahil the press con started with the first announcement that the government is acknowledging the arrest warrant na pinadala po ng ICC. Umpisa pa lang sinabi na mukhang yun yung basis niya eh. Okay. Yeah, Sige. So Pero sunod, kung sana itanong din ninyo pa anong legal basis po niya. para malinaw lang po, actually na-mention na ni Jovi, the government is acknowledging yung arrest warrant. Kayo po ay malinaw din po sa inyo na meron pong arrest warrant mula po sa ICC. Kasi marami pong nagtatanong, bakit? Meron bang warrant? Marami pong nalilito eh. So if there is that acknowledgement on the part of the government, please ask the government also, because they always cite Section 17 of RA 9851. There are two modalities. No? The first rule there under the first paragraph is that the state, meaning the Philippines, shall have primary jurisdiction over war crimes, crimes against humanity, and genocide if committed within the territory of the Philippines. So Pilipinas po ang may jurisdiction. Exception lang po yung in the interest of justice. Philippines may dispense with the investigation or prosecution of such crimes, no? And may surrender or extradite. So dalawa po yun. Sa extradition po, may rules of procedure na po tayo. Klaro po yan. Pinalabas na po yan ng Korte Suprema. Nadadaan po sa Korte yung extradition process. Pero sa surrender po, pakitanong po kung meron na po ba tayong rules of procedure po. Sino po ang magpa-file ng petition for surrender sa Korte? Anong Korte? Regional Trial Court, Court of Appeals, or Supreme Court? Tanungin po natin kung may rules of procedure po. Kasi sa Pangilinan versus Cayetano, during the deliberations therein of Justice Leonen, it really came out that the Philippines, when Congress crafted RA 9851, we did not copy the procedural mechanism for surrender under the Rome Statute. So meaning, the enforcement therefore of the warrant of arrest, recognition of a warrant, is different from enforcement of a warrant. Enforcement of a warrant, therefore, since we did not copy the procedural mechanism under the Rome Statute, then it should follow Philippine law, and therefore the Philippine Constitution should be applied. Due process must be observed. His
right to life and liberty must be subjected under the operations of the due process clause of the 1987 Constitution. Sir, yung ipinupunto ng government na may obligasyon tayo sa Interpol. Obligasyon tayo sa Interpol kung merong red notice which is absent in this case. And besides, a red notice is not a equivalent to a warrant of arrest. It is simply a notice to the law enforcement agencies that if you can, please arrest this. This is a mere request. It is not binding on the part of the requested state. It is discretionary on the part of the requested state to follow. But then again, we have a government who is hell-bent in implementing the warrant of arrest. Let us assume that it wants to implement the same, but in this case there is yet no red notice, so it is premature to answer that. Okay. Attorney Torion, balikan ko yung nandun kayo nung nagkaputukan eh, di ba? Yes po. Tapos we also used yung sinupply nyo po na video, yung medyo madilim na Yes. top shot na No, nag-agree ako doon. May nag-text sa akin. may nagbigay sa inyo nung mga kawani ng NBI na yes. doon sa may parang parke doon sa may GSIS side knowing nung nilabas niyo po yun, alam ko na lahat tayo in the dark pa kung ano ba talaga yung nangyayari, 'di ba? So nakita lang ninyo yun. Pero ngayon na meron na mga lumabas na video kung ano talaga ginagawa ng mga NBI nung kasama yung media. Ano po ang inyong reaction doon? Ano ngayon yung nakikita niyo doon sa video na inilabas natin? Well, it confirmed yung video kasi nung mga minutes lang before ako bumaba, before ako ni-request na mag-join doon sa caucus ng mga senators po. Nandun ako sa sa balcony. Balcony. Then bench. napapansin ko may mga flashlight doon sa vicinity lang talaga ng Senado. Pumapasok na nga sila doon sa sa Senado na portion eh. Kaya dalawa kami nung staff ni Senator Bato de la Rosa. So, binidyohan namin. Ang video ko kasi, taga-bukid lang ako eh. Medyo hindi ito iPhone 17 eh. So, hindi masyado klaro sa akin. Pero na-video ko, na may mga armado, tapos may mga sila parang name tag dito sa na nakita ko na nag-casing. Casing ang tawag nila niyan eh. Tapos, sa right side din, from the GSIS side talaga, may mga lumalabas din, nagpa-flashlight, parang naghahanap ng daan. Oo. So, na-videohan ko yun. Na-stop lang ako nun kasi ni-request nga akong bumaba doon sa Senado. So, kaya nga, pinost ko kaagad. Anong ginagawa nito? And then, lumabas yung report ng ABS-CBN. And TV5, meron din kami. And TV5. TV5, nakita ko rin na which confirmed may video na mga NBI pala talaga yun. Kasi same area nung nakunan ko ng video doon sila lumabas nung operation nila. Wasn't that point of clarity nung lumabas na yung mga report na sila ay nasa GSIS side at wala sila sa Senate side, sir? No, kasi meron dun sa yung isang video ko sa harap na yun sa Senado na yun. Yung first video sa Senado na yun hindi na yun yung dito sa right side. Sa yun, GSIS yun, pero yung sa harap nasa Senado na sila nun. Within the confines na ng Senado. Oo. So hindi kayo convinced do sa kahit na may mga ibang witnesses doon na sila ay nandun to secure GSIS? Hindi ako convinced yun. Palusot na lang yun. Maski iba-iba nga ang isa. Akala ko ba pinauwi na sila 4 o'clock pa lang. Gabi na nga yun Iba-iba yung version po ng naniniwala pa ba tayo kay NBI Director? Grabe naman. Paiba-iba yung... Hindi sa kanya, doon sa mga nandun to cover. Ha? Ang sinasabi niya, yung sinasabi nitong si Matibag, ito namang interview na to. Yung kasama na nag-cover. Nakikinig na nga lang ako, mas naiintindihan ko pa sinasabi niya Tori kesa sa'yo. Pambihira. Kahit wag na kay Matibag, doon sa mga nag-cover na lang. In the first place, sir, yung yung mga declarations nga yung pagbarina nila. 'Di ba anong sinasabi? Ang declaration nila para daw ma-mislead yung mga doon sila kunyari papasok. Yun man ang mga conversations na namin meron kaming
word for word ko yun na, ano bang tawag niyan? Transcribe ko yun, lahat ng mga nakausap dun. Pati yung mga tawag ng ano, nakuha ng, what you call this, ng camera, ng recording, transcribe ko yun. Final ko po sa Korte Suprema. Nagbarina-barina sila doon para kunyari doon sila papasok pero doon pala sa kabila sila papasok. Oo. Okay. Sir, I understand hindi niyo po nakausap si Senator Bato after po niyang lumabas ng Senado. Pero how about po si Senator Robin? Baka naman po nagkaroon kayo ng communication. Actually umuwi ako dito sa Davao kaninang madaling araw eh. Nasa Davao po I kayo. did not have the opportunity to talk to him yesterday. I was there the entire morning and afternoon and evening. Kasi I was the one entertaining yung mga nagabisita kay Senator Bato eh. Mga kapatid na mga Muslim, mga supporters niya na iba na nagbisita. I was so busy entertaining the guests of Senator Bato and some of my personal guests also na may pakay din sa akin that I did not have the chance to talk to Senator Robin. Kasi considered as persons of interest daw sila ni na SP Oo nga. Cayetano eh. No Hindi po? naman sila Saka ni wanted. Sergeant. kundi Hindi naman. For explanation purposes. Yeah. Okay. Wala nang problema doon, explanation purposes lang naman. So always, maraming salamat po sa pag-support sa Piece of Din. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.